Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay October 16, 2025 at Thursday po. So, laglag ng konti yung index natin. Negative 0.01%. Paunti-unti lang yung galawan. So, 6,093.67. So, Dow G pa rin. Nahirapan na mag-stay pa rin dito sa MA20 yung index natin. And then, meron tayong 148.75 million na net foreign sell dito sa market natin. So hindi pa rin nawawala yung net foreign sell pero paiba-iba na yata ngayon yung mga gumagalaw. May nakita na tayo si Now, MRC, di ba? So hindi na lahat is nakakonsentrate sa mga mining stocks natin. Parang nag-drop yung index sa mga mining. Silipin natin si gold baka nagkaroon na siya ng mga profit taking. Ayan. So sa blue chips, wala pa rin di pa rin kumikilos yung mga alaga natin doon. Okay? So, doon sa global market, sa US market, sideways yung galawang kagabi. So, dalawa yung berde na index nila and then isa yung mapula. Tapos yung futures ngayon is berde siya ulit. So, nag-bounce na sa Europe at saka sa bandang Asian markets. Nag-bounce na yung mga indices po nila. Tapos sa crypto, mahina pa rin eh. May mga nakikita pa rin ako na drop ng 5% at saka 7%. So nasa 111 or 112K si crypto natin. Okay? So dito balik ulit tayo dito sa Philippine markets, wala naman masyadong malakas na balita. Pero yun nga, nag-shift ng konti yung mga pumipitik kasi yung iba na penny stocks natin, pinagagalaw na rin sila. Ayan. So, balik tayo kina PHA dito sa galaw natin. Okay? So, ito po yung mga trending stocks for today. So, bukas kaya profit taking na naman. Now Corporation, bigla nag-spike si Now kanina. Naku. Nag-up siya ng 15.28%. So, meron siyang 105.33K na net foreign buy. Tapos si MRC, ganda pala ng setup nito kahapon, no? Binomba. So, laki ng kandila. Nag-up siya ng 13.73%. Pero pala, pansin nyo yung mga trending stocks, mga mining pa rin eh. MRC is nag-up siya ng 13.73%. And meron siyang 6.01 million net foreign buy. So, ang laki ng volume niya ngayon. Tapos si Call, nag-bounce 8.33%. Breakout niya ata to dun sa trend niya. So tingnan natin tapos si PHA so nag-up ulit parang Tory na to 4.76% minus 2.54 million net foreign sell and then si Lode bumalik 4.69% na galawan at saka si Lipanto nag-drop. Ayan. So isa sa mga tinamaan ngayon kailan kasi unexpected yung galaw na ito eh. Di ba Dow G nung nakaraan tapos nagberde and then nag-drop ulit. So negative 6.27% and zero net foreign buy. Okay, so disclaimer po ulit, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na inbound sa market due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. So, puro penny stocks yung mga galaw natin as of this time. And then, follow po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel as usual. Pa-subscribe na lang po. And kung gusto mo, join ka dito sa trading community natin. Okay? So, sa mga nakaka-subscribe, ang baba ng views natin. So, maraming salamat doon sa mga usual na viewers pa rin natin. Company reviews, mga sample trades sa markets. Check mo na lang. So, magpa-Friday na naman. Mag-aaral na naman tayo. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, risk management, at saka basic learning sa market po natin. Okay? So, yun po yung mga vlog natin. Tapos, crypto ko to para sa mga cryptos. Subscribe ka na lang po para sa mga play to earn games natin. Ayan. Check mo na lang. Tapos sa social media, Facebook account na Palaboy Trader. May nanggagaya dun sa channel natin. Ayan. So, ingat na lang po. Tapos sa Facebook page na Palaboy Trader para updated ka sa mga post po natin. Budagipik, yung mga articles natin sa local market. Tapos sa Twitter, hindi marunong mag-Tagalog yung ano. Ingat na lang po kayo dun sa mga nagme-message may pinakita sa akin kanina. So, ginagaya ulit yung channel natin. Okay, sa Twitter, ano yung mga balita natin? Wala pang summary.
Puro late na maglabas ng summary yung mga ano natin mga reviewers. Wala din sigurong gana kasi pangit niya yung galawan ng mga blue chips natin. Okay, so mas marami yata yung Okay, mas marami yung nagberde ngayon, pero bakit negative 0.01% tayo? So si Monde nag-drop, kinain din yung gains, negative 3.47%, tapos si URC negative 2.53%, JT Cap minus 2.0 at saka si Meralco negative 1.97%. So humataw ngayon si San Miguel Corporation, ba maganda yata yung yung preferred shares niya kasi may 6 to 8% na dividends. So nag-up siya ng 5.87%. DMC ay bumawi na. Tagal naman ng announcement ng dividends si SEC. 2.65%, si DMC 3.44%, CNPF 3.42%, Aboitiz Equity 3.16, ang dami nag-bounce. Pure Gold 3.08%. Okay, nasa yung si Plus natin nagberde. Pero kanina umaga, mapula yung kanyang galawan naman. Okay? So wala tayong makitang summary. So maaga ba yung review? Hindi naman eh. So nung alas 2, mas marami yung berde Umabot pa pala ng 6% si San Miguel Corporation. And then si Monde at saka URC talaga yung nagda-drop kanina. Okay. So the closing 4.27 billion yung traded value natin. So nandun pa rin sa malapit sa 6,000 level. GGS, Darwin Box collaborate on AI-based HR platform. HR lang. EI, hindi ko nakita nag-spike to acquires a 49 hectares, laki no? Land in Cavite for 2.8 billion pesos panalo. BSP rate cut, so baka kailan ba to? December 11? Parang late na tong post na to Baka mali to. By next week siguro to na. Ayan. So nung umaga naman, verde tayo. Mabot pala tayo ng 0.5% kanina umaga pero yun nga wala pa rin kasing foreigners. So DMC San Miguel lang yung nangunguna at saka si Pure Gold. Monde, mainit pa rin umaga pa lang at saka si Plus and GGS. Okay. Okay. Tapos alas 11, nagbago ba? Ganun pa rin. Monde pa rin yung mainit kanina umaga. Mega wide wins two residential projects from MEG. Tapos alas 6 yan yun. Nickel. So Department of Energy. Ewan ko kung nakapekto kay nickel to. Department of Energy revokes geothermal service contract on MGPC. Okay? So Apex Mining, Apex, APX resumes Mako mine activities after Davao earthquakes. Montelago Geothermal Power terminated. Ewan ko kung parang bad news, no? Para kay Mikel, Cebu, malakas ang passenger niyan kasi marami na nagbubook ngayon. LPC, uwian syempre pag Pasko. 73 days na lang, di ba? Pasko na po. LPC prepares stock rights offering. Okay, APX. BPI nets record 50 billion in January to September. Aboitiz, SMCT La Union mag-open, and mix yung galaw natin sa global sa Euro, rather sa US market kagabi. Okay? So wala masyadong exciting na balita sa market natin at pumipitik-pitik lang yung ang hirap umabol sa mining, hindi mo alam, di ba biglang nagda-drop yung mga price action po nila. Okay. So yung ating patalastas ulit, yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading po sa market. So sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So tingin tayo dito sa galawan ng market. Lumalaban naman yung index, no? Pero okay, so hindi lang tayo optimistic kasi nga walang masyadong foreigners pa din. So penny stocks pa din ang labanan natin dito. So 6,000 o 5,900 yung pinaka-support level natin at bakit ba hindi ko matanggal yung yung downtrend natin. Downtrend pa rin kasi yung tingin ko diyan eh. Kahit na mapulas siya, rather nasa MA20 kasi wala tayong net foreign buy. Ayan. Anyway, so ganyan talaga, no choice. Mag-aantay tayo na magbalikan kasi napansin mo, blue chips, wala ang kagalaw-galaw talaga.
So may mga nagi-green pero hindi naman umakyat maliban kay ICT ICT. Nag-drop na naman siya. So ganyan pag experience natin kapag walang foreigners sa market. Pero syempre naglalaro sila doon sa di ba? Mga mining at saka mga penny stocks natin. So nag-close tayo 6,093.01 negative and 148.75 million net foreign sell pa rin. So hindi pa rin ganun kaganda. Okay? So tingin tayo sa mga movers. Now Corporation, may balita ba tayo? Biglang pinitik eh. Okay, so mamaya silipin natin. 15.28%. MRC, naku, di natin nasakyan to ah. Nasakyan ko yung yung rally na to eh. So nakalabas ako dito pero hindi ko na nabalikan dito sa next na rally niya. Ayan, ganda. 13.73%. Ang laki ng eh. Kanila, Vitarich, wala naman masyadong volume. Pero significant kasi yung galaw, 10.2%. Tapos si Cole, ayan, lumalaban yung price action, 8.33%. Di ba? TBJ gumalaw. So, nag-aantay na lang sila ng mga volume para pitikin. Ito, nag-breakout si Shell PH. Oh. Meron pa rin pala. May mga gumagalaw kahit sa blue chips wala. Pero dito sa mga small caps meron. Si San Miguel nag-breakout dahil yata doon sa preferred shares niya na malakas yung dividendo. So, nag-breakout 5.87. Apollo, ayan. Lumalaban, 5.19. Robinson Land, ito yung napansin natin kahapon, di ba? Drop opportunity pala yung 5%. Pero kahapon, 6 yung drop niya eh. 6%. PHA, 4.76. Parang Tory din to. So, ingat-ingat na lang sa mga may ipit. Megawide, 4.5% nauntog, pero maganda rin yung galaw. 4.55%. Tapos, ang daming gumalaw, no? So, CNPF, 3.42%. And lastly, Avoites, 3%. Pure Gold, nag-bounce sa MA100, 3.08 at saka si Nickel. Ay ba? Parang hindi masyadong, wala masyadong effect kay Nickel yung balita. 2.65%. And SCC, inabangan natin, 2.65%. Okay? So, sa losers, Lipanto yung nanguna. Okay. So, nag-up up pala. Trap. Minus 6.27%. Tapos, walang volume Top. Okay. Akala ko double bottom si top dito. So, hindi. Nag-aantay ng bounce, technical bounce. Minus 3.88. Tapos si Monde, minus 3.47. CPG, minus 3.17. Battery drop. Tapos si URC, minus 2.53%. Okay? So, yun po yung mga losers at saka winners ng market natin. Silip tayo ng konti sa galawan dito sa global markets natin. So, based dito sa galawan natin, okay. So, parang okay naman, no? Lalaban siya mamaya. S&P Futures, 0.3%. Dow Futures, 0.26. Nasdaq is positive 0.46%. Okay? So, maganda. Yung futures mix kagabi, European stocks, ayan, bumabawi. Tapos sa Asian stocks, majority is bounce na. Ayan, bounce na. Lalaki ng mga bounce po nila dito sa Asian markets natin. Okay. Next, sa crypto, may mga nakita nga ako dito na drop. Ayan, may mga drop dito. Ayan, ito yung nakita ko na 7% kanina. So, may nasa crypto, 111K. Ethereum, 4K. Ayan, drop siya 3%. BNB, 1.18K. XRP, 2.4. Sol, ayan, drop siya 5%. 193. Tapos sana si Dodge. Ayun, si Dodge. Drop ulit na negative 2.9%. Okay, dami laglagan. Laglagan ngayon dito sa cryptos natin. Okay, balik tayo dito and very very quick review ulit doon sa mga trending stocks natin. Hopefully maganda na to, may distribution na kasi last time nakapokus sa sa mining stocks. So, unahin po natin si Now Corporation. Pumitik na naman si Mr. Bilarde natin, yung kanyang stocks. Ayan, nabuhay bigla, no? So, tignan natin sa 5-minute chart. Alam ko biglang pumitik lang to nung second half. Ayan, alauna. Pero nung umaga, mga 9.
Malaki na rin yata tong galaw niya. Mga 3%, hindi siya masyadong obvious. Tapos, pumitik siya na mag-aalauna ng 7%. Okay. So, may bomba siya. Kasi meron siyang volume na 7.84 million. Ayan. So, yun na ba yun? O okay, nang shakeout lang siya. No? May breakout eh. Ayan, no? Nag-breakout siya. And then, nag-retest sa support. So, hindi na siya pumasok dito sa may gap area natin. Ayan. Mas incline ako na maging bullish sa kanya kapag stay tayo dito sa MA 20 bukas. Kasi parang ang itsura nito si Top, kung tandaan nyo, nag-breakout din siya dito eh. Nag-stay din siya pala. Nag-stay din sa MA 20 tapos dumiretso na lang yung price action natin mahina. So hopefully hindi ganoon yung mangyari dito kay Now. Si Top, saan ba siya nag-bottom? MA 100. So ito naman si Now, nag-bottom malapit dito sa may gap area natin. Okay, so remains to be seen kung pipitikin. Pero ang flavor of the week kasi natin, mga penny stocks eh. So pwede rin, no? So kung sakaling pitikin siya, ang pinaka-next na resistance is 0.95. Baka mag-retry ulit dito sa piso pag maganda yung galawan niya bukas. So nag-close siya 0.83, 15.28%, and meron po siyang 105.33K na net foreign buy. Wala tayong balita. Okay? Next, MRC. Titignan ko yung volume. Ang laki lagi ng volume nito kung MRC. Ayan, nakawala na siya. Oh. Okay, parang ito na yung legit na breakout natin sa kanya. Kasi last time nauntog siya eh. So, maganda yung galaw niya, no? Nasa trend yata to. Susukatin ulit na. Hindi natin pinapansin to last time kasi nakatutok tayo sa mga mining stocks. And then finally, ayan, nagkaroon siya ng breakout. So ngayon, okay, support natin na break is 1 piso, 1.11. And then pinaka-next na resistance, around 1.2. Ayan, malaki na rin yan pag umabot pa dyan bukas yung galaw natin. Okay, so maganda yung volume. So hindi pa naman siya overbought pero malapit na. So nag-spike yung RSI natin dahil malakas yung galaw at nag-bullish yung pinaka-itsura ng MACD formation natin. And hanap-hanap tayo ng mga penny stocks na may setup para bukas. So nag-close 1.16, 13.73%, and meron siyang 6 million net foreign buy. Okay? So very good. Next, Cool. Si Cole. Cool. Asia Holdings natin. Nauntog pala siya kanina. Tingnan lang natin 5-minute chart kung nang ipit ba siya. Okay. Papitik-pitik kasi yung galaw niya no. So ang lakas ng mga pitikan niya. So overall picture, actually parang failed yung breakout niya, pero tignan natin. Parang now pala yung setup niya. May double bottom and then nagda-try na mag-breakout sa flag formation nila. Okay? So, okay pa naman. Tinitignan ko yung RSI niya. Okay naman siya. Yung MACD lang ang may bearish. Bearish din pala yung RSI. Pero nag-bounce today kasi nga malakas yung galaw. So, nag-close siya 0.026 at up ng 8.33%. Wala siyang net foreign buy. So, ingat-ingat na lang kapag nagtakbuhan na sila. Next, PHA. Okay, ito diretso si PHA. Walang kapaguran si PHA, diretso yung galawan. Nag-buy kaya ulit yung mga executives natin dito. So, okay, may resistance tayo dito sa 0.4. Hindi na kaya to ng di ba? Ng okay, pwede rin pag ganyan yung itsura niya. Pero wala siyang trend dito sa natin. Sa price action, hindi yan yung trend niya. Eto siguro pwede, no? Kasi yung peak niya pare-parehas eh. Sakto dito sa 0.4 natin at tanapan na lang natin siya ng support. Siguro meron diyan. Okay, pwede. May support diyan sa pinag-retest niya kanina. Ayan, ito pala support. Meron siyang support sa 0.29 and on the way siya papunta dito sa 0.4 nga. Kaya lang, watch out na lang, sabihin natin, overbought. Ayan. Laki pa rin ng volume niya. May bumubomba. 0.33 yung closing. So, 4.76%. Malit lang pero okay yan. Kasi diretso naman eh.
Tapos 2.54 million net foreign sell. And then, okay, below RSI, rather above RSI 50 ka lang. Parabolic yung MACD at saka overbought na masyado, 79 yung RSI level natin. Okay, so congrats doon sa mga meron. Next, si idol natin, si Lode. Okay, ano ba nangyari? Oh, yun, may breakout din siya. Oh. Balikan natin yung mga ano. Parang tanda ko ng ganyan, sina PXP, di ba? Nako no daw GC, ano. PXP natin, okay, yung tignan. Dow G. Ayan, so, okay, maganda yung breakout. Ito, dahan-dahan lang, no? Ito, medyo smooth. So, natuloy yung breakout niya dito sa double bottom niya. Ito, nag-successful. Pero si Top, di ba, hindi nag-successful yung ano, double bottom niya. So, hopefully, meron pa siya and then mag-retest siya ulit dito sa 0.8. Laki-laki din yan, no? Kapag matuloy yan, o more than 10% na potential upside para kay idol natin. Si Lode, okay, nag-bullish ulit yung RSI, bumalik sa bandang taas at yun, oh, classic din yung galaw ng ano ng MACD formation natin. Okay, pwede pa itulak, no? 0.67 yung closing. Wala, mababa pala volume nito. Less than 1 million lang. So, 4.69% up and 0 yung net foreign buy. Tapos si Lipanto, representative natin sa mining stocks. Saglit, silipin nga natin si, ano, si gold. Ano ba nangyari kay gold prices? Bumagsak na ba? Hindi, umakyat pa rin, no? Grabe yung RSI na ito. Ayan. Siguro may malakas na lagapak yan pag ano, nagkaroon ng profit taking. And umuna na si ano, Lipanto. Bakit kaya? So, nag-profit taking yung mga naiwan dati last time dito sa malapit sa bandang taas. Okay. Lagyan ko na lang ng range. Baka mag-retest sa, ano, sa gap area kasi na-reject dito sa bandang taas natin. So, bullish pa rin naman at overbought ng konti o 69 yung RSI, bumalik na. And then, parabolic pa rin naman yung galaw ng MACD formation natin. So, pataas pa rin naman siya. Okay, so tingnan natin bukas kasi Friday. Critical day para sa mga mining stocks. So, nag-close tayo 0.239 at drop ng negative 6.27%. Okay po. So yun lang muna yung ating review. Medyo matamlay pa rin yung galawan. Pero may nakikita tayo na shift mula mining papunta dito sa ano sa ibang mga stocks natin. Hopefully sa blue chips naman by next week. Kasi kaso wala pa rin kasi yung ano yung net foreign buy na ano naantay natin. Pero maganda yung sideways para sa mga ano penny stocks. Okay po. So yun lang muna yung ating review bago tayo close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palawan Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang po. Facebook account, Facebook page, Bodega Pick, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas. Friday na naman.